Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Linaw dito ng sabwatan nito ni Sara, ni Acosta, ni La Chica. Napakagarapal nito. Si La Chica, masyadong kontrobersyal na ngayon. Sa naging hearing kanina, napaka-kontrobersyal na ng pangalan niya. Ano na yan, noong nakaraan pang yung pagdinig pa lang sa Kamara noong 2024, kontrobersyal na yan. Kaya lang hindi naman na ipatawag eh. Hindi naman na ipatawag yan sila Chica. Hindi nga natin alam. Bakit nga pala hindi pinatawag yan noon? Itong si La Chica. Dalawa yan. Si La Chica yan sa Kasinulasco. Kaya ito, hindi rin natin alam bakit nga pala hindi yan pinatawag noon sa Kamara, ngayon mga kabunyog, mga kababayan, dito sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng hindi ito ipatawag dito sa impeachment trial ni Sara ngayon. Kasi sabi ng prosecution, hindi pa daw nila nadidesisyonan kung ipapatawag nga ito sila Chica bilang testigo. Pwedeng kung anong klase man. Kung witness or hostile witness. Ano man, dapat ipatawag yan si Cornelia Chica kasi napaka ng pagkakabanggit sa kanya, napaka-controversial. Kabunyog Pogi, shout out sa iyo. Gina Gutlay, Blooming Lovely, shout out po sa iyo. Ano ito? Silverio Paclar, shout out po. Roberto de la Cuesta. So, ano ang lumilitaw dito, mga kabunyog, mga kababayan? Ang lumilitaw, siyempre ang pinaka-mastermind tungkol sa confidential fund si Sara Duterte. Siya yung talagang si Sara Duterte, paboritong-paborito ang confidential funds. Gustong-gusto niya ng confidential funds kasi madali niyang nalulustay. Kaya nga ang tawag, Inday Lustay. Sa Davao City pa lang, mayor pa lang, malaki na ang confidential funds ng Davao City. Mayroon nga tayong napakitang table niya, kumakalat sa social media. Yung mga pangunahing syudad sa bansa, katulad ng Makati, ng Quezon City, saka ng Davao City, pinagkumpara sila. Kung pagdating sa income, ang pinakamalalaking income ang Makati at saka ang Quezon City. Ang Davao hindi gaano. Pero pagdating sa confidential funds, ang pinakamalaking confidential funds ang Davao. Halimbawa, 58 million lang ang sa Quezon City, 400 plus million ang Davao City. At ang lumalabas kanina sa pagdinig sa Kamara, pagdating doon sa Davao City ng Mayor si Sara Duterte, ang may hawak din ng confidential funds doon, Special Disbursing Officer, itong si Gina Acosta. Kaya kumbaga, expert itong si Gina Acosta pagdating sa confidential funds. Kaya nung maging Vice President si Sara Duterte, tapos na-appoint pa siyang DepEd Secretary, kinuha niya itong si Gina Acosta. Linagay niya sa Office of the Vice President, Special Disbursing Officer ng confidential funds. Pagdating naman doon sa DepEd, ang ginawa niyang Special Disbursing Officer si Edward Parda. Galing din ng Davao. Shout out Jean Mirasol. Kaya kumbaga, itong si Gina Acosta, hindi ito simpleng inosente na staff ni Sara. Talagang matagal na siyang kasabwat ni Sara. Ano na yan? Kumbaga Davao City days pa. kaya nga binitbit niya, dinala niya sa mga kabunyog, sa OBP. O ngayon, pag upo ni Sara Duterte bilang Vice President, nanalo yung unity, kaagad-agad humingi si Sara ng pondo kay PBBM. 2022 pa lang yan Kauupo pa lang nila, June 30, 2022. Pinadalhan siya ni PBBM ng confidential funds, 125 million.
Kaya lang natanggap ng OBP, ano na, patapos na ang taon. Kaya niya pa bang ubusin ang 125 million? December 21 ang na-ingkas yung cheque o December 22 na-ingkas yung cheque. Ha? Ang tanong, kaya pa bang maubos ni Sara yung 125 million in 11 days na ingkas nila December 22? Yes, ginawa pa rin talaga. Paano ginawa? Oh, paano ginawa? Oh, ito na. Ininkas ni Gina Acosta yung cheque, binigay kay La Chica. Oh, sino naman sila Chica? Sino naman sila Chica? Sila Chica ay sundalo, military officer sa AFP. Nang binuo ang Vice Presidential Security Group, siya ang ginawang commander. Commander ng Vice Presidential Security Group. Ang vice commander niya, si Colonel Nolasco. So supposed to be, wala naman siyang papel sa loob ng OBP kasi security lang siya ni Sara eh. Pero anong ginawa sa kanya? Pagka-ingkas ni Acosta ng 125 million, binigay kay La Chica yung buong 125 million. Ganon mga kabunyog. Ngayon tinanong si Gina Acosta kanina ni Atty. Ligutan, bakit mo binigay kay Cornel La Chica? Wala naman siya sa loob ng OBP. Hindi siya staff ng OBP. AFP siya na naka-assign sa Office of the Vice President. Pero hindi siya accountable officer sa loob ng OBP. Bakit mo sa kanya binigay yung buong 125 million? Ang laki nun. Oh. Ang sagot ni Gina Acosta, instruction po kasi ni Madam Sara Duterte. O yan na. Ngayon, naibigay na kay La Chica yung 125 million. Ang sunod na tanong, ano nang nangyari? Sabi ni Gina Acosta, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Si Cornel La Chica na po ang nakakaalam niya. Diyan nag-push ang kwento. Hindi na kasi na ipatawag sila Chica doon sa pagdinig sa kamera. Wala, hindi yan na ipatawag. Pero sa ngayon, dapat ipatawag yan. Kasi pera ng bayan yan eh. Pera ng bayan. Kaya napakalinaw mga kabunyog, matindi, garapalan ang sabwatang ito. Garapal ang sabwatang ito mga kabunyog, mga kababayan. Wala sana tayong pakialam dyan kung ano man ang gawin nila dyan. Ay ang problema, pera natin yan eh. Pera yan ng bayan. Accountable sila sa pera natin na yan. At hindi totoo na dahil confidential funds, wala nang auditing yan. Subject pa rin yan sa auditing rules, lalo na yung Joint Circular 2015-01. Kaya yan na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito, ang makikita natin dito si Sara, si La Chica, si Acosta. O ang tanong ngayon, sa tingin nyo, ang dali lang naman sagutin yan eh. Bakit sinabihan ni Sara si Acosta na ibigay kay La Chica? Kasi sila Chica yung sila na ni Sara ang may usapan kung saan dadalhin, ano yon. Halimbawa, sinabi ni Sara kay La Chica, dalhin mo sa ganito. Gagawin nila Chica yan. Tapos pagdating doon, ano nang mangyari? Hindi na alam nila Chica kung saan napunta yan. Si Sara na yan. Si Sara na yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo dito, talagang mali ang linaw dito ng korupsyon. Ang linaw ng korupsyon dito, mga kabunyog, mga kababayan. Kanina, ano ang mga na-establish kanina sa pagdinig sa Kamara ay sa Senado, sa impeachment trial? Wala namang malinaw na physical and financial plan. Nakalagay lang doon. Napaka-general, hindi specific kung ano yung mga activities na paggagastusan ng confidential funds. Kaya doon pa lang, alam mo na kaagad na anong sabi diyan ni ang gumamit ng napakagandang term diyan na ngayon natin nare-realize na totoo at tama 'yon. Si Atty. Lorna Capunan. Anong sabi niya? Ang lahat ng ito ay pambubudol. Scam ito. Scam. Scam ito, Argo.
ano nang nangyari? Siyempre, kailangan mong i-report kung saan napunta. Siyempre, kailangan mong i-report kung saan napunta yung pera. May liquidation. Nag-submit ba sila ng liquidation? Yes. Sa auditor, sa COA, anong nakalagay? Sino ang binigyan ng mga pera? Si Mary Grace Piatos, si Rinan Piatos, si Nuba Santos, si Andy Lim. O dun pa lang, sus naman, matindi. Pati mga apelyido ng mga senador, kongresista nandun. Clarice Hontiveros, John Lapid, pati yung asawa ni Chis Escudero, 'di ba? Heart ano 'yan? Heart Ungpaw ko 'yan. Ang tunay na apelyido niya ni Heart Evangelista, Heart Ungpaw ko. O ngayon mayroon doon, Heart Santiago, An Ungpaw ko. Matindi mga kabunyog, mga kababayan. Talagang garapalan ang ginawa. Garapalan talaga. Pinalabas na kunwari may mga pinagbigyan, pero dahil wala naman talagang binigyan ng pera, wala namang recipients na mga informants, wala namang reward, nag-imbento ng mga alias. O yan na, Mary Grace Piatos, Nova Santos, Andy Lim. Di ba? Kabunyog, mga kababayan. Pagkatapos, nagrenta ng safe house. Sa loob lang ng 11 days, 16 million. Di ibig sabihin 2 million ang bawat safe house. Bumili ng mga furnitures, tables, chairs. Hindi naman pwede yun sa confidential funds. Saan ginamit yung confidential funds? Christmas parties, mga pasasalamat. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, alam naman natin kung ano ang nangyari sa pera natin na yan. Anong sabi ni Attorney Kapunan? Scam. Scam. At ang problema dyan, 2022, 125 million yan. Pagpasok ng 2023, humingi pa uli ng confidential fund si Sara. Ang nakuha niya, 500 million sa OBP, 112 million sa DepEd. Yun na naman. Panibago na naman. Naulit na naman. Yan. 2024, wala na. Kasi nag-away na ang UNITIB. Imagine niyo kung hindi nag-away ang UNITIB. Kung hindi nag-away ang Marcos at Duterte, tuloy-tuloy ang ligaya ni Sara. Baka lumaki na naman yan noong 2024. Baka yung 500 million confidential funds magiging ng 800 million. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan, mga kabunyog? Ano to? Sus naman. Bakit hindi nag-a-appear sila chika doon sa house? Bakit si Sara hindi humaharap? Di ba? Si Pinoy, nung iniimbestigahan, humarap. Humarap si Pinoy. Sinama pa si executive secretary niya, si Paquito Ochoa. Sinama pa si budget secretary niya, si Butch Abad. Di ba? Yan ang dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ba ang ground sa impeachment para ma-impeach mo ang isang opisyal ng bansa? Ang isang ground dyan na talagang pwede nating makita, betrayal of public trust. Ibig sabihin, nawala yung tiwala mo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.